resibo, walang lusot ang may atraso. Ang kamusmusan ng 13 anyos na si Lani, hindi niya tunay na pangalan, ninakaw at nilapastangan daw. At ang mas masaklapang suspect, mismong kadugo ng biktima. Ang problema, ang gumawa raw ng kahalayan na wala na parang bula. Pero dito sa resibo, walang takas ang sinasabing may sala. Go. Inaamin niyo ho ba yun? Nagalaw niyo yung sarili niyo anak? Pero sarili niyo dugo yun, tatay. Imo mo sa 3 pakites? Sana mapapagay hindi ka magsilingan, hindi mo ginimo ang 3 pakites? Sa Maynila, isang pagawa ng sapatos, may itinatago palang sikreto. Dahil sa loob nito, may printer at computer ang modus. Gumawa ng mga peking ID at dokumento. Ang pagsalakay ng mga otoridad kasama ang resibo. Tutukan! 1, 2, 3. Pakakin lang. Tutok lang. 1, 2. Ano yun? Last price. Ate, huwag ka malaki. Anumang reklamo bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mula Negros Occidental, nag-abroad si nanay para bumuo ng magandang buhay. Pero gumuho ang lahat nang malaman niyang ang 13 anyos na anak na iniwan niya. Hinalay raw ng kanyang asawa. Matapos ang 1 taong pagtatago, natunton ang suspect sa Batangas. Taong 2022 na magsumbong si Lani sa kanyang lola Minda. Hindi niya rin tunay na pangalan tungkol sa kakayupang ginawa umano ng kanyang sariling ama sa Negros Occidental. Ito ko nga tawa ko sa iya, gahibi na sa. Kaya mo itong investigan ko sa iya, rin ko hindi na ano ka, hindi gid siya manugid. Ginuyatan kong buhok ya, kagin tayo ang luya, amo to kag dito sa nang tuad sa akon, ngangin amo na sa kaamaya. Hindi makapaniwala si Lola Minda sa narinig mula kay Lani. Di nang nabatyagan ko ma'am, nga kalaing gid sa pamatyag ko. Nagingagaw ko kadto sa barangay, kag mangayo bulig. 12 taong gulang pa lang si Lani nang simulan umano siyang pagsamantalahan ng kanyang ama na tinawag naming si Alan. Ang masaklap, 3 beses daw na ginakasa ni Alan ang sariling anak. Natatakot din po ako kasi sinabi niya na pag sinabi ko sa kila nanay, papatayin niya daw po kami. Hindi nag-aksaya ng oras si Lola Minda at agad na isinumbong sa mga otoridad ang manugang na si Alan. Ang problema, si Alan nakatakas at bigla na lang umeskapo sa Negros Occidental. Di ba man kung magpabalo kung nakalabot, kasi kung wala man sa kwarta. Sa loob ng 1 taon, walang tigil ang panalangin ni Lola Minda na mabigyan ng hustisya ang apo. Hanggang nito lamang Mayo, isang tip ang natanggap ng mga otoridad. Nasa Batangas daw ang suspect. Binigay po ng Chief of Police ng EB Magalona Police Station sa Negros Occidental Police Provincial Office yung information regarding sa ating pong suspect. Pinuntahan po natin kung saan po siya nagtatrabaho. Malapit na kami. Proceed na kami. Ayan yung picture ng subject natin, Tony. Yan mo. 100 meters tayo, kaya dahan-dahan lang. Okay, go. Abangan mamaya. Malambad kaya ng mga otoridad ang suspect na si Elias Alan. Sa Maynila, isang pagawaan ng sapatos, may itinatago palang sikreto. Dahil sa loob nito, may printer at computer ang modus. Gumawa ng mga peking ID at dokumento. Ang pagsalakay ng mga otoridad kasama ang resibo. Tutukan! Ate, huwag ka malaki. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Nagbalat kayong paggawa ng sapatos, nabalatan nating one-stop shop pala ng mga peking ID at dokumento. Nagkasa ng operasyon ng mga otoridad. Abe, resibuhan na yan. Sa surveillance video na ito, kasama ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall nitong May 19. Isang asset ang sinubukang magpagawa ng isang peking person with disability o PWD ID. Mapapansin ang isang babaeng nakaupo sa bangketa ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Ang babae, may codename na Dada.
Ito, si Ma'am Dada. Siya nakakapasok sa loob, hindi basta-basta nakakapasok. Ang asset nakipagtransaksyon kay alias Dada. Kinukuha na yung detalye niya. Umalis si alias Dada para puntahan ang hideout kung saan gagawin ang peking ID. Sino ang mabubuking? Ang asset o ang target? Matapos ang higit kalahating oras, bumalik ang target na may dalang resibo. Po, nakikita niya ng Philippines ID, napot na po sa atin. Positibo ang ginawang peking PWD ID para sa asset. Agad pinlano ng operatiba ang gagawing pagsalakay. Mahuli kaya ang mismong mga sangkot sa paggawa ng fake IDs? Ang pineking PWD IDs makikitang hawig na hawig sa totoo o legit na IDs. Pwede niyo bang ipaliwanag sa kaharapan ng camera, ma'am, kung ano ho yung kaibahan ng orihinal at ng pinirata? Ito po, na fake IDs, kung titignan natin, ito po ay computerized po. Whereas wala po kaming ganong ini-issue. Ito po, ganon din ho siya. And at the same time, unang-una po, ang address po na nakalagay sa likod ay Quezon City. Na, dito pa lang po alam na natin na sila po ay hindi taga Manila. So, ipaliwanag nyo naman sa amin ngayon, mga ma'am, kung ano naman ho yung lehitimo, yun ho talagang legal na card na mula ho sa inyong tanggapan. Ang lehitimo po ay meron po tayo. Unang-una typewritten po siya. Typewritten po, kung makikita nyo po. At malinaw po ang pirma ng aming mayor at vice mayor. So, hindi po siya computerized, hindi po siya handwritten, at wala rin po siyang border. At ang address po ay lehitimong taga Maynila. At nakalagay pa po dito ang aming barangay number ng may hawak ng PWD. Sa mga tweet po, May control code po kaming ginagamit. nasan po yun dyan, ma'am? Yung control code na yan, Dito po ay sa naaayon po yan doon sa corresponding number po nung kanilang, halimbawa, anong city sila, anong lugar po sila or barangay. Malaki raw ang epekto ng mga peking ID sa mga business establishment pati na sa gobyerno. Ang mga ibinibigay kasing 20% discount ng mga business establishment ibinabawas o dinededuct din sa binabayaran nilang tax sa gobyerno. Pero higit na napagkakaitan ng benepisyo at pondo ang mga qualified beneficiary tulad ni Mang Arnulfo Borromero. 43 taong gulang at isang repairman. Nito lang nakaraang buwan nang mabulag siya matapos tamaan ng debris ang kanyang mata habang nag-aayos ng metro ng tubig. Ngayong araw, naabutan namin siyang nag-a-apply ng PWD card sa Manila City Hall. Tanggalan po kasi ako ng isang mata, naoperahan po. Sabi raw po, kahit paano, makakatulong daw po. Una, sinabi po sa akin, sa gamot, makaka-discount daw po. Tapos, meron daw po yata matatanggap na monthly po. 500 po yata, isang buwan. Pa-process na po natin yung ID nyo, sir. Maghintay lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes. Makukuha nyo na po yung ID nyo. Ilang oras ang lumipas, natanggap na rin ni tatay ang kanyang PWD ID. Sir, ito po yung ID nyo, sir. Paki-check na lang po ng mga info nyo. Tama po ba yung address, birthday, parents, guardians, contact number and name po. Ang mga tulad ni Mang Arnulfo raw sana ang karapat-dapat na makinabang sa benefisyong 20% discount sa mga kainan, ospital, medical procedure at pharmacy, hindi ang ilang mapanamantala. Kaya agad ikinasal ang mga otoridad ng isang operasyon laban sa mga gumagawa ng peking ID at dokumento sa Maynila. Pagkatapos maplantsa sa pamamagitan ng briefing yung isasagawang pag-atake, tumulak na yung mga pulis. Abangan mamaya ang maaksyong pagsalakay sa isang tindahan na front. Ang pagbebenta ng sapatos, pero may madilim na lihim pala. Pwede makikita, may nakita na ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Dito sa resibo, walang takas ang sinasabing may sala. Proceed na kami. Ayan yung picture ng subject natin, Tony. Yan mo. 100 meters tayo, kaya dahan-dahan lang. Okay, go. Ano sir? Malambat kaya ng mga otoridad ang suspect na si alias Alan. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Matapos ang ginawang test buy ng peking ID sa Maynila, ikinasal ng mga otoridad ang pagsalakay sa paggawaan ng Japek IDs. Ang narinig ko kanina, malakas makatunog yung mga target. Kaya masusing pinag-aaralan ng mga pulis kung paano isasagawa yung entrapment operation. Ilang saglit pa,
tumulak na ang mga operatiba sa Quiapo, Maynila. Ayon doon sa pagkakaintindi ko sa briefing kanina, magkakaroon muna ng surveillance, isang ikot, then final briefing sa isa pang area bago tuluyang isagawa yung pag-atake. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang karatula ng mga peking dokumento at ID na nakasabit sa silong ng subject na si alias Dada. Muling nagsagawa ng test by ang mga operatiba. Anong sakit? Ay, ano bang mga sakit pwede ito mo? Visual. Pangalan, birthday, at... Ano yung babalikan natin, Tay? Ano ba? Ikaw nang pala? Birthday, address. Manila yan, ha? Babalikan, kinukuha na. Nang matunto ng hideout ng gumagawa ng peking IDs. Ayun na, ayun. Ay, sikreto yun na po. Hindi ako, Joey! Ate, huwag ka na malaki. O, diyan ka muna ha. O, sige, diyan ka muna ha. Sama ka muna sa amin ha. O, sumama ka muna ng maayos ha, ate ha. Bakit ako? Nakiupo lang ako dyan. Kasabay ng paghuli kay alias Dada ang pagsalakay sa itinurong pagawaan. Sa harapan, nagbabalat kayo na pagawaan ng leather shoes ang tindahan. Pero nang pasukin ito, huli sa akto ang ginagawang peking dokumento ng isang lalaki. Sa tabi ay may computer, printer at pang-laminate. Picture mo pa ibang mga dokumento ginawa nila. Sige sir, picture kayo. Upo ka dyan. Oo nga, alam nyo naman bawal, may sakit ka pala, lalo yung kadalagang problema nyo. Ayun to. So, ngayon mga kapuso, kung nyo makikita, may nakita na akong ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Meron ako naririnig na parang pineking PWD. Sa mga sa diploma. Nakuha mo na, maraming files mo. Dami to sir, nandito. Madami rin. Nasa computer. Na-interview natin ang isa sa mga sangkot umano sa paggawa ng peking IDs na si Ulysses Sakatani. Ano yung mga papeles, sir? Sa inyo ho ba yun? Yung mga illegal na piniprint dyan para ko makapag-claim sa Manila City Hall? Eh, hindi ko po alam kasi parang ano na lang yung dinala dito ng babae, kaya nagmamadali siguro yun. Okay. Ibig sabihin, sir? Sige, ano tayo yung pinagawa ng babae? Hindi naman namin yung sinasagot ng babae. Dito po, sinasabing nililimbag yung ilan sa mga PWD cards na naipepresent para mabigyan ng benepisyo yung mga kababayan nating nananamantala. Hindi naman talaga sila talagang PWD. Ito po, yung ilan sa mga ebidensya. CPU, printer, mga papeles. Habang pinoproseso ang paggawaan ng peking dokumento sa isang bahay sa Quiapo, Maynila, may isa pang sinubukang salakay ng mga operatiba. Ayon sa impormasyon, dito po sa ilang palapag na bahay na ito na nasa loob ng Eskinita, dito pa rin sa area ng Maynila, isa ito sa mga sinasabing pinaglilimbagan o piprintan ng mga peking cards. At hinihina lang naroon pa sa loob yung tao, kaya nakapaligid pa rin ang puwersa ng Manila Police District. Dito na rin natin nakapanayam ang babae sa surveillance video na si Soledad Martinez alias Dada. Anong papel nyo rito? Picture po ako. So bakit dito sa illegal na gawain na ito? Alam ko po, hindi ginagawa. Anong sakit? Ay, ano bang mga sakit pwede ito mo? Visual. Pangalan, birthday, at... Nakikita nyo, itong mga pinunta natin, eskinita, mga residential na, mga apartment. So, ganun sila ngayon ka-ingat na magitago sa atin yung mga sinasabing paggawa. Hindi tayo titigil. Okay. So, pagka, halimbawa, makakuha tayo ng mga impormasyon na sa ganitong gawain, agad tayo magsasagawa ng mga operasyon na katulad nito. Tapos ang pamemeke dahil this time, it's for real. Kulong sa Manila City Hall ang mga suspect na kanilalang sina Soledad Martinez alias Dada, Ulysses Sakatani at Regina Bolante. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 172 o falsification by private individuals and use of falsified documents at Article 176
o manufacturing and possession of instruments or implements for falsification. 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong ang parusa sa sino mang magpapagawa o gagawa ng peking ID o mga dokumento. Ano masasabi niyo doon sa mga nagnanais na magpagawa, gustong makapanlamang, gustong makakuha ng ganyang klase ng mga bentahe, advantages? Sige po. Ito po ay labag sa batas at hindi po dapat tangkilikin. Unang-una po, itong PWD ID ay libre. Kung kaya't hindi po nila kailangan pong mag-resort po na magbayad. Dapat lang pong ang mabigyan po ng tulong ay itong mga PWD natin na sadyang kaawa-awa. At yung kahihiyan po na para lang sa magkanong ibabayad nyo, para lang sa fake na PWD ID, para sa konting discount na nakukuha nyo po sa parking o sa mga restaurant man yan, lifetime po ang pwedeng maging kahihiyan yan para sa inyo. Mahigit 1 taong nagtago sa batas ang suspect sa pangahalay sa kanyang sariling anak na si Alan. Sa warrant of arrest na ibinaba ng Branch 14 ng Regional Trial Court ng Silay City, Negros Occidental, 3 counts of rape ang isinampang kaso laban sa suspect. Sa loob ng mahigit 1 taon, walang tigil ang mga kaanak ng biktimang silani sa paghahanap sa suspect na lumapastangan sa kanya. Tinatanong ko lang po doon sa kanila kung nandun. Pero sabi po wala, na lahat pong gagawin para po makita lang, mahanap po siya. Hindi yan ang ginusto ma'am iya, ginayamang kaganginhimo yan na sa bata, ya bala ma'am. Hanggang nito lang Mayo, isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Maritime Group ng National Capital Region. Nasa Batangas daw ang suspect na si Alan at nagtatrabaho doon bilang construction worker. Ilang araw po nating minanmanan yung construction na pinagtatrabahuhan ng ating pong suspect. Ika-28 ng Mayo, nagsagawa ng operasyon ng PNP Maritime Group NCR para mahuli ang suspect. Ito yung mukha nung subject natin. 3 counts ng rape, tapos isang construction worker. Yan yung description niya. Okay, mag-iingat ha. Okay, let's go. Bit-bit ang warrant of arrest para sa kasong 3 counts of rape. Para aksyo. Tumulak ang grupo patungong Batangas City para arestuhin si Alan. Habang nasa biyahe ang mga operatiba, isang asset ang nagmanman sa suspect. 700 meters na lang po yung layo natin sa subject natin. So, ang parang karinderya along the highway. At nang mamataan nila si Alan, mabilis na kumilos sa mga otoridad. Ayan, naka-green. Go, go. Go, sir. Kuya, ikaw si... Ha? Oh, may kaso kang rape, 3 counts ng rape sa Branch 14 ng Silay, Negros Occidental. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sabihin ay pwedeng gamitin laban sa pagpapos sa'yo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi po kaya, bibigyan po kayo ng gobyerno. Naintindihan niyo po yung mga karapatan niyo, kaya? Okay, thank you. Bakas sa pagkabigla kay Alan ng lapitan ng mga otoridad, hindi na rin siya nakapalag. Ipinagbigay alam ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang pagkakakulit nila sa suspect. Nay, tatanong ko lang po kung ito po ba si... Siya po yan, siya po. Opo. May gusto mo ba kayo sabihin, Nay? Tingnan mo siya, kung matutuunan niya, hindi mo ko sa bata. Matutuon po ba yun daw ginawa mo sa anak ko, kuya? Yan ang sabi. Hindi ko kagustuhan. Hindi ko pinilit bata ko. Ha? Hindi ko ito pinilit bata ko. Idiniretso sa impila ng PNP Maritime Group NCR ang suspect. Sa isang video call, positibong kinilala ni Lola Minda si Alan. Tama po ba na ito po si... Baka may mensahe po kayo sa kanya, Nay. Kahit sa video call, ramdam ang galit ni Lola Minda sa manugang. Anong mo ang bata mo? Ginimo mo na ang ginimo mo sa bata mo ang pinangabagay na malaan para sa bata mo? Huwag ko matuhungod, Nay. Hindi ko ito sinasadya. Ginimo mo sa 3 beses? Tigom niyo ba sa ako? Kaya kung dahil mo na ginikom sa ako, doon ba talaga kaya ng tintang panso? Masaya po dahil po nahuli siya.
at mabigyan na po yung justisya po yung anak ko. Nito lang Biyernes, personal kong nakausap ang suspect na si Alan. Inaamin niyo ho ba yun? Nagalaw niyo yung sarili niyo anak? Pero hindi ko po siya pinersa. Ilang beses nangyari yun? 3. Pero sarili niyo dugo yun, tatay. Oo nga po. Ano po masasabi niyo ngayon? Ay, handa naman akong harapin po yung kung anong parusa ang bibigyan sa akin. Ang mangyayari po ma'am, yung ating pong suspect ay ibabalik po sa Negros Occidental at i-receive po sila ng EB Magalon Police Station bago po i-transfer kung saan mang pong provincial or BJMP facility na sasabihin ng korte. Sa pagkakatakip sa suspect, tila nabunutan ng tinik sina Lola Minda at Lani. 1 taon man ang lumipas, magtago man sa kasuluk-sulukan. Sa huli, mananagot sa batas ang may kasalanan. Okay na din pakiramdam ko kasi nahuli na siya. Hindi niya gagawin yun. Hindi ko na po siya mapapatawad kasi ginawa niya sa akin. Siya mismo yung gumawa sa anak niya. Hindi ko na po siya mapapatawad. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwag siyang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Mesya, resibo, walang lusot ang may atraso.